Kayong dalawa, mag-usap tayo after dinner sa library. Madiin ang wika ni Cyril sa kapatid at kay Pamela. Napakamot naman ng ulo si Miguelito habang si Pamela tumangulang sa kanya. Matapos na mag-dinner ang pamilya, nagpaalam sa PJ na papasok sa room nito at hila-hila pa si Joven. Tumayo na din si Cyril at tinawag ang kapatid at si Pamela na sumunod sa kanyang library. Magkasunod silang nagtungo sa library. Naupo si Cyril sa kanyang upuan at pinaupo naman ito sina Miguelito at Pamela sa upuan na nasa harap ng kanyang table. Tinitigan na muna niyang dalawa at pinag-aaralan niyang kanilang mga kilos. Baka gusto niyang sabihin sa akin ang dahilan ng pagiging childish niyo ngayon? Wika ni Cyril saka bumaling kay Miguelito. Ikaw Miguelito, may ginawa ka na naman ba na ikinagalit ni Pamela? Tanong niya sa kapatid. Nagkamot na muna ng kanyang ulo si Miguelito bago sumagot. Ate, wala naman akong ginagawang masama. Nagkataon lang na sumama ko sa mga tauhan ko sa bar. Sagot nito ngunit hindi niya maituloy. Sumama ka sa bar ng babae. Bakit hindi mo maituloy ang sasabihin mo? Huling-huli ka na nga eh. Dugtong naman ni Pamela na todo irap sa kasintahan. Mali naman kasi ang iniisip mo. Nadulas lang yung tao at nasalo ko. Tapos sasabihin mong kayakap ko na. Sagot naman ng binata. So, ako palang mali doon kasi nahuli kita sa akto. Ilang beses na ba kitang nahuli na may babae, Nix? Ilang beses na rin kitang pinagbigyan at pinatawad. Pero lagi mo pa rin ginagawa. Wika ni Pamela habang umiyak. Ang hirap kasi sa'yo. Puro kahinala. Lahat na lang ng babaeng kasama ko pinagseselosan mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Sagot naman ni Miguelito sa dalaga. Paano pa ako magtitiwala sa'yo kung ilang beses mo nang sinirang tiwala ko? Siguro nga hindi ako sapat para sa'yo dahil hindi ko maibigay sa isang bagay na nakukuha mo sa iba. Sabi mo noon na naintindihan mo ko at makakapaghintay ka sa tamang panahon. Pero bakit naghahanap ka sa iba? Wika ni Pamela habang umiiyak. Hindi na naman nakapagsalita pa si Miguelito at nagyuko na lang ito ng kanyang ulo. Miguelito, ano to? Tanong ni Cyril habang hindi maipinta ang kanyang muka. Sorry ate, hindi ko naman sinasadya eh. Saka yung mga babae naman kasing lumalapit sa akin ate. Kahit saan ako magpunta, meron at meron pa rin lalapit sa akin. Pag-amin niya sa nakakatandang kapatid. Pero ate, totoo naman na nadulas yung babae sa harapan ko. Kaya sinalo ko. Hindi ko naman nakalain na yayakapin ako ng mahigpit at halikan pa sa labi. Paliwanag niya sa kapatid. Babe, maniwala ka naman sa akin oh. Mali ang iniisip mo. Noon ko nga lang nakitang babaeng yun. Pagsusumamo nito sa dalaga. Hindi ako naniniwala sa'yo. Babaero! Sagot naman ni Pamela na pinaikot pang mga mata. Tumayo naman si Miguelito at lumapit sa kinauupuan ni Pamela saka lumuhod. Sorry na talaga babe. Pangako hindi na ako pupunta pa ng bar. O kahit na saang beer house. Babe, sorry na. Alam mo naman na mahal kita, babe. Pagsusumamo nito sa dalaga. Nakatitig naman si Pamela sa mga mata ni Miguelito. Kita niyang lungkot at pagsisisi dito, kaya naman bumigay na naman ang marupok niyang puso. Pinatawad na naman niya ang kanyang kasintahan. Tuwang-tuwa naman si Miguelito dahil sa pinatawad na siya ni Pamela. Niyakap niya ito ng mahigpit at binuhat pa at inikot sa ere. Saka hinalikan sa labi. Tumikim naman si Cyril dahilan para maghiwalay ang dalawa na parang aso't pusa. Madalas man silang mag-away pero naayos din nila kaagad. Sorry ate, masaya lang ako. Alam mo na, wika ng binata. Tumango na lang si Cyril at hinayaan niya nang umalis ang dalawa. Pag-alis ng dalawa, hindi maiwasan ni Cyril na mag-isip. Naisip niya kung ano rin kayang mangyayari sa kanila ni Joven sa hinaharap. Mahal niya ng lalaki at inaamin niya yun. Tanging dasal na lang niya na sana tuloy-tuloy lang ang kaligayahang nararanasan niya ngayon sa piling ni Joven. Baka hindi niya kayanin kapag masaktan na naman siya kung aalis ang lalaki. Kailangang ihanda ang kanyang sarili sa pagsapit ng araw niyon sa kanyang buhay. Isang babae ang pilit na pinapalabas sa loob ng kasino ng MS Palace Hotel. Nagwawala ito dahil sa gusto nitong maglaro, ngunit wala namang laman ang kanyang mga credit card. Binantaan pang mga security guard na ipatatanggal niyang mga to sa serbisyo. Tinawanan lang siya ng mga to at kinaladkad palabas ng kasino. Nagkakamali kayo ng binabanggaan nyo. Babalikan ko kayo mga walang iya kayo. At pati ang may-ari ng hotel at kasino na to ay magbabayad ng mahal. Sigaw nito sa mga security. Isang lalaki naman ang lumapit dito tinulungan siyang makatayo. Ayos ka lang ba miss? Tanong ng lalaki habang tinutulungan itong babae sa pagtayo.
Palihim din itong nilagyan ng tracking device ang suot na relo ng babae. Bitawan mo nga ako. Kaya ko sarili ko, sigaw niya sa lalaki. Agad naman siyang binitawan ng lalaki, tinulak pa niya ito dahil si inis. Ikaw na nga tinutulungan, ikaw pang galit. Diyan ka na nga. Iniwan ni Alfie ang babae at kagad na pumasok sa private elevator. Moon, nagawa ko na. Wika niya kay Cyril na kausap niya sa kanyang earphones. Good job. Tugon naman ni Cyril. Galit na galit naman si Amber dahil sa nangyari sa kanya sa casino. Hindi niya matanggap ang nangyaring kahihiyan sa harap ng maraming tao. Kagad niyang kinuha ang kanyang telepon at may tinawagan. Ilang ring din ang hinintay nito bago may sumagot sa kanya. Bakit tagal mo sagutin ang tawag ko? Galit na tanong niya sa kausap. Ano na naman bang kailangan mo, Amber, at kahit na madaling araw ay nangistorbo ka? Galit na sagot ng kausap nito. Ikaw bang kumuha sa mga pera ko? Walang ibang pwedeng kumuha ng pera ko sa bangko kung hindi ikaw. Dahil diyan ka naman magaling sa pagnanakaw ng salapi. Ibalik mo sa account ko ang lahat ng pera ko. Kung ayaw mo ako mismo maglaglag sa'yo, Jake, binabalaan kita. Halos maputol ang ugat nito sa leeg dahil sa lakas sa sigaw niya. Dahil sa galit nito sa kausap. What? What are you talking about, Amber? Bakit akong pagbibintangan mo na kumuha ng pera mo? Samantalang sa akin naman galing yung mga yon. Teka nga muna. Wika ng lalaki sa kakagad na pinutol ang tawag. Hello! Hello! Jake! Sigaw pa ni Amber pero wala ng kanyang kausap. Na-trace mo bang location? Tanong ni Cyril kay Henry. Negative. Nakatunog ata si Jake Chu at pinutol kagad ang tawag. Sagot naman ni Henry na abala sa pagpihit ng kanyang radyo at mga kagamitan sa pag-trace ng mga tawag. Pag-aaralan ko muna ng ibang detail na nakuha ko. Baka sakali makakuha tayo ng clue kung saan siya nagtatago. Pagbibigyan niya ng pag-asa kay Cyril. Sige, maiwan na kita. May kailangan pa akong gawin. Paalam niya sa lalaki. Agad na bumalik si Cyril sa kanyang library at doon dumaan pabalik sa kanyang kwarto. Pagpasok niya sa kanyang room ay nadatnan niya doon si Joven na nakahiga sa kanyang kama. Sinara na lang ni Cyril ang pinto at nagpatuloy sa banyo upang maligo. Matapos niyang maligo ay tinuyo niya na muna ang makapal niyang buhok saka nagsuot ng kanyang pantulog. Parang alanganin pa siya na humiga sa kanyang kama dahil dito na natulog si Joven. Pero no choice siya kung hindi tumabi sa lalaki. Umupo muna siya at pinagmasdan ang mukha na natutulog na si Joven. Napakagwapo nito. Ang tangos ng ilong at ang haba ng pilik mata. Mapula din ang mga labi niya at nakaisarap halikan. Napangiti na lang siya sa naisip niya. Lumalakas na naman ang pagtibok ng kanyang puso. Parang may mga dagang naghahabulan sa kanyang dibdib sa pakiwari niya. Hindi na malay ni Cyril na umangat ang kanyang kamay at hinahaplos niya na ang mukha ni Joven. Nagulat na lang siya dahil biglang nagmulat ng mga mata si Joven at kagad na hinuli ang kanyang kamay. Saka dinala sa kanyang labi at hinalikan. Hindi nakainig si Cyril. Dahil bigla siyang hinilan ni Joven upang ipahiga sa kama. Kagad din siya nitong dinaganan at siniil ng maalab na halik. Halos kapusin siya ng hininga dahil sa lalim ng paghalik sa kanya ng lalaki. Hinawakan din ni Joven ang kanyang muka at maraming naplosto sa pamamagitan ng kanyang hinlalaki ang kanyang pisngi. Hanggang sa muli na naman siyang halikan ni Joven at naging mapaghanap na rin ito. Lalo namang naging mapusok ang lalaki at kagad na siya nitong hinubaran. Habang hindi pinuputol ang kanilang halikang dalawa. Halos mabaliw naman si Cyril dahil sa kakaibang ligayang pinapalasap sa kanya ni Joven. Nagpabaling-baling ang kanyang ulo't mahigpit na hinawakan ng kanyang unan at tuluyan siyang inangkin ni Joven. Kinabukasan tanghali na silang nagising na dalawa dahil humirit pa si Joven na magising ito ng madaling araw kaya tuloy tinanghali na sila ng gising dahil sa sobrang pagod. Halos hindi makabangon si Cyril dahil nanghihina. Parang inugot lahat ang lakas sa kanyang katawan. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at laking gulat niya na makitang napakadaming missed calls galing kina Alfie, Yvette at Lorraine. Nasa po niya tuloy ang kanyang ulo dahil nakalimutan niya ngayon ang hearing ng isang kasong hawak nila. Malaipo-ipo tuloy siyang bumangon at nagtungo sa banyo upang maligo. Ginawa niya na lang 1, 2, 3 ang kanyang pagligo at nagbihis na kagad siya. Tinuyo niya din ang buhok at basta na lang inilugay at naglagay lang ng light makeup at lumabas na ito. Han, why you are in a hurry? Nagtatakang tanong sa kanya ni Joven. I have to go. We have a hearing in 30 minutes. Kailangan nila ako doon. Sagot ni Cyril sa lalaki na wala pa ring damit hanggang ngayon. Wala namang sinabi pa si Joven. Dinalikan na lang niyang kanyang mahal bago to umalis. Halos paliparin ni Cyril ang kanyang Ferrari. Makarating lang kagad sa korte.
Basta na lang niya itong iniwan ng kotse sa harapan ng City Hall at tumakbo na papunta sa loob. Agad naman siyang nakapasok sa loob ng courtroom bago pa ito isinara. Thanks God, dumating din. Wika ni Yvette sa kanya nang makaupo na siya sa tabi nito. Ano bang nangyari sa'yo at ngayon ka lang dumating? Pabulong na tanong ni Lorraine, tahimik lang si Alfie dahil alam nitong dahilan kung bakit ito na late sa pagdating. Hindi kasi ugali ni Cyril na huhuli siya sa hearing nila. Siya laging nauunang dumating sa korte kaya ganoon na lang ang pagtataka ng dalawa sa kanya. Mag-traffic kasi kaya ako na late, palusot ni Cyril sa dalawang kaibigan. Tama na nga yan, mamaya na kayo magpaliwanagan at magsisimula na. Saway naman ni Alfie sa kanila. Nakita pa ni Cyril ang pag-iling ni Alfie. Alam ni Cyril na alam ni Alfie na sa pamagitan ng kanila si Joven. Saka medyo nahiya siya dito. Mabilis din siyang nagtapos ang kanilang hearing kaya nakabalik din sila kagad sa kanilang opisina. Isang hearing na lang at matatapos sila sa kasong hawak nila. Pagdating ni Cyril sa kanyang opisina, nadatnan niya na may bulaklak sa kanyang table. May kasama din na itong kape at cheesecake. Napangiti siya sa note na nakalagay sa kape. Coffee with love. At sa cheesecake na may honey cheesecake with love. Kinuha ni Cyril ang kape at kagad na ininom. Agad din niyang tinikman ng cheesecake at dahil sa gutom na ito ay halos mga lahati na ang isang cake. Nag-message na lang siya kay Joven at nagpasalamat. Nag-selfie pa siya na hawak ang tira niyang cheesecake. Paubos ng kape ni Cyril nang biglang pumasok sa opisina niya ang kanyang mga kaibigan. Nagulat pa mga to dahil sa mga bulaklak na tumambad sa kanila. Oh! Anas ni Yvette na nalalaki mga mata. OMG! Ang daming bulaklak dito sa loob ng opisina mo, girl! Ikaw na! Naglilihim ka na sa amin ngayon. Hindi mo pa kami naipapakalala sa maliligaw mong Amerikano. Wika naman ni Lorraine na nagtatampo. Napangiti na lang si Cyril sa dalawang kaibigan. Kayo talaga, basta chismis, ayaw niya magpahuli. Sabi niya. Bumukas ulit ang pinto at niluwa nito si Alfie na may dalang pagkain. Special delivery! Masayang sabi niya tuluyan na siyang pumasok sa loob. Wow, mukhang masarap yung dala mo ha? Ano bang okasyon? Tanong naman ni Yvette. Pinadala to ni Fafa Joven para sa kanyang Queen of Heart. Kaya tumabi-tabi kayo dyan. Malanding wika niya sa dalawa. Ay! Bakit siya lang bang gutom? Gutom rin naman kami ah. Reklamo naman ni Lorraine. Napapailing na lang si Cyril dahil sa kakulitan ng kanyang mga kaibigan. Niyaya niya lang ang mga ito upang pagsaluhan ng mga pagkain pinadala ni Joven. Dahil marami naman yun at hindi niya rin mauubos. Lalo tuloy siyang kinikilig dahil sa mga ginagawa ni Joven. Patapos sa silang kumain nang maalala ni Cyril ang nalalapit na kaarawan ng kanyang anak. Siya nga pala, baka gusto niyo sumama sa baler this weekend. Plano ko kasi na doon na ipagdiwang ang birthday ni PJ. Bali 2 days tayo magstay doon, panyaya niya. Talaga? Oo naman friend, kung nasan kayo ng inaanak ko, dapat nandun din ako. Masayang-masaya na sagot ni Alfie. Pwedeng isama si Briggs? Tanong naman ni Lorraine dahil pagkakataon na rin nila ng kanyang boyfriend na makapag-bonding. Oo naman, sagot ni Cyril, kaya tuwang-tuwa naman ito. Sana kasama din natin si Lynette. Ang tagal-tagal na natin hindi nagkakasama na 4. Nakakamiss lang kasi ang dating bonding natin. Saad naman ni Yvette na biglang nalungkot ang mukha. Tawagan natin, suggestion naman ni Cyril at yun na ang ginawa nila. Pabalik na si Cyril sa kanyang bahay na may marinig siyang maingay sa lobby ng hotel. Kagad siyang lumapit upang alamin ang nangyari sa paligid. Isang babae ang nagwawala sa harapan ng reception area. Nakapaikot naman ang mga security guards sa babae at pilit itong pinapakalma. Pero ayaw paawat ng babae at nakikipagtulakan pa ito sa security guard. Pinaikot ni Cyril ang kanyang paningin at nakita niyang naka-standby ang kanyang mga bodyguard. Palihim na sanay niya sana isa upang lumapit sa kanya at kagad naman niya itong lumapit pero tumayo lang ito sa likuran niya. Bumulong siya sa lalaki at kagad naman itong umalis sa katinawag ang mga kasama nito at lumabas ng gusali. Lumapit si Cyril sa babae nagwawalat kagad niyang hinablot ang kamay nito upang matanggal sa pagkakahawak nito sa damit ng security guard. Sino ko bang paki? Nabitin ang sasabihin ng babae dahil nakilala niyang taong humablot sa kanya. Ikaw na naman? Sigaw nito kay Cyril. Oo, at ikaw wala ka na bang kahihiyang natitira sa katawan mo at alakas ang loob mo na mag-iskandalo dito sa hotel? Hindi to palengke, gaya na kinalakihan mo, Amber Millet. Panguuyam ni Cyril sa babae. Walang hiya ka. Akala mo kung sino ka magsalita. Hoy, Cyril Castro, tandaan mo ito. Sa oras na makita kita ulit, sisiguraduhin ko pagsisisihan mo ng araw na yon. Banta nito na halos maputulan na ugat sa lalamunan dahil sa lakas ng sigaw nito. Isara mo nga yung bunganga mong mabaho. Nakakahilo. Painsultong anas niya at pinaypahin ni Cyril ang kanyang kamay para lalo tong mainis sa kanya.
Akmang sasampalin sana ni Amber si Cyril nang maagap na hinuli ang kamay ng babae at kagad itong pinilipit. Sumigaw naman sa sakit si Amber at humingi ng tulong sa mga tao. Pero wala namang palabas sa gusali kaya iniwang nakasalampak sa malamig na sahig. Bago pumasok si Cyril ay sinenyasan ulit niya ang kanyang bodyguard na kuhanin ng babae saka madaling pumasok sa loob ng building. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.